Hi guys! Welcome to my channel. Tara guys, samahan nyo ako. Lakbayin natin ang famous na puntahan ng mga tao sa Qatar, ang Souk Waqif. Ito yung vibrant traditional market in the heart of Doha, Qatar. Today, we'll explore its rich history, unique shops, and famous landmarks, including the intriguing Tam statue. Let's dive in! As a historical background guys, Souk Waqif, meaning standing market, dates back over a century. Originally a gathering place for Bedouins to trade livestock, it has been beautifully restored to retain its traditional charm while offering a modern shopping experience. So, welcome to Souk Waqif, the bustling market in the heart of Doha, Qatar. Today, we'll explore its vibrant streets, diverse shops, and cultural highlights. So, kitang-kita naman guys ang mga naggagandahang ilaw ng mga shops, diba? Sa labas pa lang is so busy na yung mga tao and they love to walk even how many minutes kasi napakaganda ng mga tanawin. So, the content mo. I'm here with my favorite Pamela. Wait lang, edited. Here at Souk. May bayad pa pagkasa ko yan. Ito ang statwa ng leon kung saan nagsisimbolo ng lakas at tapang. Ang kamanghamanghang estatwang ito ay paboritong photo spot ng mga bisita. Nandito tayo ngayon sa gitna ng Souk Waqif kung saan napapalibutan tayo ng iba't ibang kainan. Makikita mo ang mga tao na nag-i-enjoy sa masarap na pagkain at magandang ambience, at ang iba naman ay walang humpay sa paglalakad na hindi kakakitaan ng pagod dahil sa naggagandahang mga ilaw, sa mga buildings, and sa mga nakapalibot dito guys. Masaya ang atmosphere dito. May mga lokal at turista na nag-e-enjoy sa kanilang pagkain. Tingnan mo itong mga traditional na putahe na tiyak na magugustuhan mo. Bukod sa masarap na pagkain, marami ding dishes, lounges dito. Pwedeng magpahinga habang nagsisisya at nagmamasid sa mga tao. So habang naglalakad at kumakain at nagsishopping, hindi maiiwasang maubusan ng cash. So wag mag-alala dahil may nakatalagang mga ATM machine kung saan it's easy to withdraw. So, para lubos-lubos ang ating pamamasyal. Siyempre, hindi tayo papahulik sa pinakasikat na kuhanan ng retrato, ang statue ng daliri or Tam statue, kung saan madami ang nagpapakuha ng retrato dito. Isa itong magandang karanasan para makita ito ng personal. So, ito ay sumisimbolo ng pagkakaisa at kasiyahan sa komunidad. Ang estatwang ito ay hindi lang isang atraksyon kundi simbolo talaga ng kanilang pagkakaisa. Ito ay sumisimbolo ng good luck at nagbibigay ng modernong elemento sa tradisyonal na kapaligiran ng Souk. Pagkatapos ng pag-iikot, magpahinga sa isa sa mga cafe o restaurant dito at hindi ka dito magugutom guys at marami ang pagpipilian. So kung gusto mo ng pizza, kung gusto mo ng coffee lang, o gusto mo lang magsisya, is available lahat dito guys. And ayan nga ang Tam statue guys na kumikinang sa ginto. I think pinagbuhusan talaga nila yan ng panahon. So napakaganda guys, di ba? So hindi ka maboboard guys sa kahit na madaming naglalakad guys. Walang problema guys kasi may kanya-kanya tayong mga pinupuntahan and hindi naman maaarte ang mga tao, ang pati mga lokal guys. Nasasanay na din sila sa mga diverse ng iba't ibang foreigners. So ayan guys, so tayo ay naglalakbay, hanapin natin ang mga dapat na pwedeng bilhin at pwedeng kainan at the same time, and napakalawak po niyan guys. So iba-iba, dadayo din tayo doon sa may mga pamilihan guys na mga tela, pabango, mga traditional culture, mga souvenir. So lahat nandiyan guys. So isa sa naa-amaze ako dito guys ay ang talagang kinang ng Souk Waqif. Talagang hindi ka antukin. So ayan, nagpunta na kami ng aming kaibigan. Pasok tayo sa mga handicrafts guys. Ayan, mga native nila guys, nagawa ng mga lokal. Ayan, so made in Qatar purely, and talagang may enjoy mo, and affordable din naman yung price. It varies upon kung ano yung gusto mo. So ayan, ayan yung mga perfumes guys. So ayan, kung naghahanap kayo ng mga pabango na
sulit, 'di ba guys? So of course dito more discount tayo guys. So ayan yung mga kasirola, yung mga kaldero guys, yan mga stainless na mga pangkusina guys. So dito nyo din yan matatagpuan guys. So it's like in the Philippines, para siyang Quiapo, ang ganda-ganda ng lugar guys. So ayan, pasukin pa natin ang banda doon. So lahat talaga guys, hindi hadlang, kahit may kapansanan ay nagpupunta dito. So gamit ang wheelchair. So I think ayan, papasok pa tayo sa kung saan ay about sa mga ibon guys, sa mga animal lovers, check natin. So ayan muna ang inyong host, kailangan magpakita saglit. Ayan, magpapakit lang muna tayo guys. And hindi pa tayo Hagardo Versosa dyan. So ayan, lakad pa tayo. Nag-i-enjoy ang host sa pagtingin-tingin, window shopping. Together with shoutout Pamela. I am so lucky and thankful and blessed to have you. Thank you for all your effort and friendship, love, and care and all na. So ayan, ang daming hanas. So pasok tayo guys sa iba pang sulok guys. Ayan, nagtanong kami kasi I think may hindi kami mahanap. So ayan guys, ang ganda ng ambience, di ba? I think we are going to the toilet para dyan. So because sa haba ng nilakad, kailangan din mag-release. So ayan guys, napaka-antik ng kanilang disenyo dyan. So maaaliw ka. So ayan, we're done na. So punta naman tayo sa ibang location guys. So ayan, makitid ang daan, ngunit kasyang-kasya pa din ang 2 or 3 persons. So ayan, walking pa si Pamela guys. Yan, nakakatuwa kay Pamela is game na game siya and talagang ina-entertain niya tayo guys. So ang saya-saya, 'di ba? Adventurous. Ayan ang bird market. Ayun na ang senyales. So titingin tayo ng iba't ibang klase ng mga ibon. Nagagandahan. May iba humuhuni. Kala mo nandoon tayo sa nature. Pagpasok pa lang, makikita mo na agad ang makukulay na mga ibon. May mga parrot, canary, at iba pang uri ng ibon. Talagang napaka-lively ng atmosphere dito at hindi ka maboboard, at talagang ang mga nagtitinda, mga salesman ay talagang ine-entertain ka at ipapaliwanag sa iyo ang iba't ibang klase ng ibon at ano ang mai-recommend nila sa inyong tahanan. Ako'y talagang nag-enjoy ng todo dito guys, at hindi ko tinantanan ang isa sa tendero at talagang pinakaialaman ko ang mga ibon at talagang pinalagay ko pa sa aking kamay. At dahil nakita ko ang bata na tuwang-tuwa din ay nakigaya ang host. Ayan, napakaganda nilang tingnan, iba-iba ang mga kulay and karamihan ay mga berde na isa sa aking paborito guys. So ayan ang kulay pula, napakaganda. Talagang hindi man ako bibili, ay talagang in-entertain pa din ako ni Manong. So, ang ganda sa paningin, musika sa pandinig, ang kanilang mga huni, meron din mga rabbit guys. So, ayan. Habang ang aking kaibigan ay masusing namimili, tayo ay umikot-ikot sa paligid at ating tuklasin ang mga iba pang pwede nating makita sa loob ng bird market. Talagang napakaraming pagpipilian mula sa maliliit na songbirds hanggang sa malalaking parrots. Ang bawat ibon dito ay may kanya-kanyang kwento. Tayo ay nakipag-usap sa ilang mga nagbebenta para malaman ang tungkol sa pag-aalaga ng ibon. Mahalaga ang tamang kaalaman sa pag-aalaga ng mga ito. Dahil ang karamihan ay mga maselan at kailangan ng masusing pag-aalaga. Karamihan sa mga ibon dito ay mula sa ibang bansa. Pero may ilan ding lokal. Kailangan ng tamang pagkain at atensyon para sa kanilang kalusugan. Bukod sa mga ibon, makikita mo din dito ang iba't ibang accessories at pagkain para sa kanila. Mula sa bird cages, laruan at vitamins, kumpleto ang pamilihan na ito. Kaya kahit na nasa malayo ka, ay isang pamilihan lang ay kayang-kaya mo na at hindi ka na magpapagod na magpabalik-balik mula sa iba-ibang lugar. Kaya salamat sa Souk Waqif. Ang bird market na ito ay hindi lang para sa mga mahilig sa ibon, kundi para na din sa mga gustong matutunan ang kahalagahan ng mga alagang hayop sa kulturang Qatari.
Maraming pamilya ang pumupunta dito, lalo na ang mga bata na talagang nag-i-enjoy ang makulay na tanawin. Isa itong magandang lugar para sa family bonding. Because I have one, but he's singing. Habang busy ang aking kaibigan, ako muli ay nakapagkulitan sa mga ibon dito guys. Na yun na nga, ako'y nakapagsabayan sa isang napakagandang kidos guys na talaga namang na-enjoy niya ang ibon. And syempre ang host hindi papahulit. Nagpasubok din tayo guys. She is not afraid. So nice. Brother, can you also put here? Ay, so nice. Oh, what's your name? So nice. I love the bird. So nice. Isa ito sa mga memorable experience at talaga nag-enjoy ako at ito ay isang hindi ko makakalimutan talaga na kaya namimiss ko palagi ang Qatar dahil sa isa sa mga traditional spot na ito guys. Kahit saan man ako papunta, ang Qatar ay nakatatak na sa aking puso at isipan. And hopefully, by chance ay makabisitang muli sa bansang Qatar. Nice one. Ayan, tapos na tayo doon sa bird market. Atin namang tuklasin ang iba pang dako doon. Ayan, dinaanan natin ang mga iba't ibang aquarium, accessories at mga fish na may enjoy mo din. Ang ganda nila guys. So, tara guys, punta naman tayo sa kabilang dako and tingnan natin kung ano pa ang ating makikita doon. Habang naglalakad ay makikita natin ang isa sa pinakasikat na mosque dito, ang Souk Panar Mosque. Sa kulay pa lang ay talagang nagkikinang na malaginto ang kulay. So kilala rin ito bilang Spiral Mosque. Isa itong simbolo ng relihiyon at kultura sa Qatar. Ang natatanging disenyo na ito ay nakakaakit ng maraming bisita. Itinayo noong 2006 ang mosque na ito ay bahagi ng Panar Islamic Cultural Center. Layunin nitong ipalaganap ang kaalaman tungkol sa Islam at kulturang Qatari. Ngayon, iikot tayo sa palaruan at ang sikat na wishing bell. Para simulan natin. Marami ang nagpupunta dito para mag-wish at maghulog ng mga barya. Ang sabi nila, kapag naghulog ka ng barya at nag-wish, maaari itong matupad. Gusto nyo bang subukan natin? So okay, mag-wish na tayo. Sana ay magkatotoo ang mga pangarap natin. Simpleng kasiyahan pero puno ng pag-asa. But of course guys, sa ating mga Kristiyano, tayo ay nananalangin at ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Balik tayo sa mosque guys. Hindi lamang tayo nagkaroon ng pagkakataon na pasukin ito, ngunit kapag pinasok daw ang loob, ay napakaganda na arkitektura dito. Mula sa intricate na disenyo ng kisame hanggang sa mga detalye sa dingding. Talagang nakakabighani. Ang Panar ay hindi lang ang mosque, kundi isang cultural center din. Mayroon ditong mga workshops, lectures, and guided tours para sa mga gustong matuto pa tungkol sa Islam. Kapag bumibisita ka sa mosque, mahalaga ang paggalang, magdamit ng maayos at sundin ang mga patakaran sa loob, lalo na sa oras ng panalangin. Ang mosque na ito ay hindi lang isang lugar ng pagsamba, kundi isang sentro ng kultura at kaalaman. Maraming matututunan at may enjoy dito. Salamat sa pagsama niyo nga pala sa akin sa tour na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang adventure. Hanggang sa muli! Papasok pa tayo dyan. May Qatar Discover. Over there, Al-Farda. Pag-iiwan mo na po ako. Ayan, tapos. Kapit tayo. Nakita natin ang... Nang i-vlog, tatawin tayo. By the way guys, tapos na ang tour natin, ngunit kami ay napagod ng aking kaibigan kaya
puntahan natin ang isa sa mga kainang Pinoy dito. Ayan guys, samahan nyo naman kaming kumain ni Pamela. So ang paborito, ang beef and pansit. Usapang beef guys, ayan, bumili na din tayo ng raw. Ayan, upang ating lutuin pagdating sa bahay. Kasi pag dito ka bumili guys, makakatipid ka compare sa mga malls. So, tara na, bili na tayo. And of course guys, hindi ka Pilipino kapag hindi ka bumisita sa Kabayan Supermarket dahil lahat ng klase ng pagkaing Pinoy, products, iba pa ay dito mo makikita guys sa only in Kabayan guys. So, ayan pasok tayo guys dahil this time, malapit na akong umalis papuntang Croatia. So, kailangan nating mamili ng mga possible na pwedeng madala. So, ayan guys, kailangan ibigay mo ang mga gamit mo protect naman ang kanilang market. So, dito may iba't ibang gulay guys sa bungad and sa loob ang nagdadamihang mga items guys na magsasawa ka. Budget lang ang kulang. Nadagdagan ang ating namili. So, usually lang natin mga ladies, yung swimwear brand. Ayan. Try natin SPF. Malapit na mag-summer. So, yan ang mga usually pinipili ng mga kababaihan, guys. Ayan. So, ayoko nang tumingin at baka madagdagan ang ating mga budol. Pero, essentials naman to guys. So, Mapi Muskil. Dahil minsan lang tayo magbiyahe dito sa Kabayan. Visit nyo to guys. Ayan. Daming options. Pera lang ang wala. So, ayan. So, we will buy a lot na. So, we'll wait na lang. This is the bread section. Madali ka sa sweet. So, ayan. So, ayan. Sa mga pang-thunders. So, ayan. Meron na tayong stock nito. Ayan. Buti na lang may white flour dito, guys. Before talagang pahirapan. So, shout out sa white flour. Because na tayo niyan. Di ba? So, ayun lang. Ayoko nang magpika-pika at baka ang budget natin, guys. So, dito ang pampa-beauty, guys. Ayan. So, iba-ibang klase, guys. Ayan. Garnier. Chinek ko. I think kumuha ko ng Garnier. So, there's a lot of options. Ito na lang ang mamili. So, that's all guys. So, guys. So, again guys, salamat talaga sa muling pagsama sa akin hanggang sa mag-uwian. Salamat sa inyong masugid na taga-subaybay at sa panonood ng aking simpleng vlog. Pakiusap muli, mag-subscribe para sa higit pang travel vlogs guys. And again, thank you Qatar for 9 years and I miss being in Qatar with my friends, families for 9 years. So God bless you Qatar and thank you very much. Bye bye.